Nagtutulungan na ang Interpol at ilang ahensya ng gobyerno para ma-issuehan ng red notice si dating Congressman Zaldico. Kaugnay ng flood control scandal, maaari na ring isubasta ang mga nabawing sasakyan niyang umano. Naaabot sa mahigit 140 milyong piso ang halaga. Nakatutok si Joseph Morong. Gumagalaw na ang Interpol para matunton ang pinaghahanap na si dating Congressman Zaldico dahil sa warrant of arrest ito galing sa Sandigan Bayan, kaugnay ng 289 million pesos na Money Ghost Flood Control Project sa Oriental Mindoro. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, humingi na ng karagdagang dokumento ang Interpol mula sa Department of Justice, Ombudsman at Sandigan Bayan para sa hinihinging red notice laban kay Ko. Meron pong hinihingi na supplemental information ang Interpol and we are given up to February 11 to submit this supplemental information para po makapag-decide sila dun sa ating request. Hopefully, after we submit on February 11, ma-actionan po agad ito. Ayon sa website ng Interpol, ang red notice ay isang request sa mga law enforcement agency sa buong mundo para tuntunin at pansamantalang hulihin ang isang tao habang hindi pa ito i-extradite o kusang sumuko. Hindi raw ito isang international arrest warrant. Wanted daw ang isang individual ng nag-request na bansa o isang international tribunal. Nasa nag-request na raw na bansa kung gagamitin ang sarili nitong mga batas kung ipapa-aresto ang isang tao. Nasaan na nga ba si dating Congressman Zaldico? Kung ang isang petisyon niya ang pagbabasehan, nasa Stockholm, Sweden siya noong isang buwan. Taliwas sa naunang sinabi ng pamahalaan na nasa Portugal ito. We have leads, pero base po sa huli kong binanggit na hindi muna po kami magsasalta, although continuous po ang ating International Operations Division sa kanilang coordination sa aming mga foreign counterparts. Kinumpirma naman ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain na nagpunta nga sa Sweden si Ko para personal na pirmahan ang affidavit niya. Pero wala itong impormasyon ng kasalukuyan itong lokasyon. I do know that he was there for a couple of days kasi sinainan nga niya yung mga affidavit. Opo. But that's all I know. I don't know where he was before and after he signed. So that's a government-to-government thing. So hindi ako nakikialam dyan. Kausap ni Rondain si Ko kamakalawa lamang para tanungin kung totoo may ipinadala itong mga emisaryo sa gobyerno para makipag-usap. Itinanggi raw ito ni Ko. Sabi niya, wala daw siyang pinapadala. Tinutuloy pa rin nila. They're still assuming that. So, sa akin, false assumption yun. I don't know where someone got that figure na 57 billion. Oh. Ang money involved, ang amount involved sa Sandigan is only 200, 300 million. He will not offer. May petisyon si Ko sa Korte Suprema na ipinapawalang bisa ang kasong isinampa ng Ombudsman laban sa kanya. Naniniwala si Rondain na malakas ang petisyon at posibleng maging paraan ito para umuwi si Ko sa bansa. Pag na-dismiss yung cases, yes. He will come home. Oo, kasi hindi na siya pwede arestuhin. Ang iba namang mga assets ni Ko na iugnay sa kanya tulad ng 12 luxury vehicle na nagkakahalaga ng 145 million pesos, maaaring maisubasta na. Nakalagak ang mga ito sa ngayon sa compound ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pag forfeiture, na-forfeit yung mga vehicles na to, hindi nag-reply yung mga registered owners ng mga to at kanino ifo-forfeit na tapos they can be subject for sale na. Bukod sa mga ito, may ilang mga water assets tulad ng mga yate at mga bangka na mga personalidad na iniuugnay sa anomalya ang naka-freeze na ayon sa TWG. Sa February 11 naman, nakaschedule ang subasta ng 8 mga luxury vehicle na mag-asawang kontraktor na sina Pacifico at Sara Diskaya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.